Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Orbit. Tulad din ng pagpapakilala nila, isa po akong babae sa loob pero lalaki sa labas. Ang kinalabasan, bisexual. Minsan na akong umibig sa babae ng todo-todo pero hindi rin naging successful yung aming relasyon. Pero proud akong naging loyal naman ako sa kanya. Siguro nga minsan, akala talaga natin natagpuan na natin ang para sa atin. Pero hanggang doon na lamang talaga yun. Dinaan lang tayo ng pag-ibig, Kuya E. Since then, Kuya E, hindi na ako nagkaroon pa ng ibang relasyon. Hanggang sa Kuya E, napasama naman ako sa isang grupo na kabilang sa aming church. Naging close ang mga tao doon. Hanggang sa may hinangaan ako, Kuya E, na masasabi kong para bang modelo para sa akin. Yung siya yung hinihingan ko ng tulong o advice. Siya si Kuya Sev. Si Kuya Sev, Kuya E, ay siguro mas matanda lang sa akin ng mga 7 taon. Pero sobrang matured kasi niyang mag-isip. Sa kilos, sa gawa, kahanga-hanga. Lagi akong sinasabay ni Kuya Sev, Kuya E, tuwing pauwi na. Lalo na, may motor kasi siya. Hinahatid ako sa bahay. Kilala rin siya sa amin, Kuya E. Sa paglipas ng mga araw, Kuya E, hanggang buwan, masasabi kong masyado kong naging hook na o naging close kay Kuya Sev. Hinahanap ko siya kapag wala. Medyo malungkot kung wala siya sa paningin ko. Hindi ko naman naisip, Kuya E, na para sa akin may something na pala ako sa kanya. Kasi basta hinahanap-hanap ko lamang siya, Kuya E. Dahil si Kuya Seb, mag-isa sa bahay, lahat ng kapatid, nanay at tatay niya nasa ibang bansa, kaya pala hindi na need magtrabaho ni Kuya Seb. Kasi pinapadalhan na lang at nagpo-focus siya sa mga gawain sa church. Mas lalo akong naging hook, Kuya E, kay Kuya Seb. Kasi open ang bahay niya, tulad ng sa iba naming kasamahan. Naglalapit-lapit kami, Kuya E, nina Kuya Seb at iba pa, pero sinisigurado ko na ako ang magiging kalapit ni Kuya Seb. One night, Kuya E, siguro, hindi ko talaga maamin sa sarili ko na nagkakagusto na ako kay Kuya Seb. Dumantay ako sa kanya, yung tipong iniyakap ko ang kamay sa kanya. Tulog na ang mga katabi namin, Kuya E, at naghihilikan. Gusto ko talagang mayakap si Kuya Seb, yung tipong walang mali siya. Akala ko tatanggalin ni Kuya Seb ang kamay ko at pagkakayakap. Pero Kuya E, hindi niya ginawa. Sa halip, inabot ni Kuya Seb ang kamay ko at hinawakan din. Hindi ko alam, Kuya E, ano ang mararamdaman ko, pero may kung anong pumintig sa aking babang harapan. Medyo hindi ko yun pinahalata, kaya umatras ako ng konti. At kinalaunan ay nakatulog na rin ako, Kuya E. Hindi ko alam kung ano yung kagabi, pero iniisip-isip ko si Kuya Seb. Kuya E, isang araw sinundo ako ni Kuya Seb. Akala ko naman maraming tao sa bahay niya, pero pagpasok ko, kami lang pala. Kumain kami ni Kuya Seb, pagkatapos ay nagbukas ng TV. Mahina lang yun, pero masasabi ko, may iba noon kay Kuya Seb. Parang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya masabi. Pero walang salitaan, Kuya E, tipong pinahilig ako ni Kuya Seb sa kanyang bisig. Para akong baby na hinaplos nito ang ulo ko. Na ako parang ramdam na ramdam ko ang kagustuhan sa kanyang ginagawa. Kuya E, ilang sandali pa inangat ni Kuya Seb ang ulo ko. Ramdam ko ang mainit na hininga. Alam ko kung ano ang gagawin niya pero hindi ko pinigilan. At Kuya E, sa totoo lamang, bago dumampi ang kanyang labi ay napapikit na ako. Kuya E, mabagal na halik. Masarap na paghalik. Hindi ko alintana na lalaki din itong kahalikan ko. Ang lalaking iniidolo ko, ganun nga siguro talaga kapag ba yung tipong hinahangaan mong tao. Gugustuhin at gugustuhin mo. At Kuya E, napainit ang ginagawa namin ng matigilan si Kuya Seb. Tumayo, nag-ayos. Tumayo ka na, ihahatid na kita. Bakit naman, Kuya Seb? Hindi pwede to, wika niya.
Bakit hindi? Baka may masabi sila sa atin. Kuya E, hindi na ako nagsalita pa at sumunggab na ako kay Kuya Seb ng mainit na halik. Matagal-tagal yon. Matapos ay bumitiw ako. Kuya Seb, hindi ko alam ano ito pero gusto kita. Alam ko, gusto kita. At kung ano man ito, gusto kong ilihim natin to kahit kailan kung ayaw mong malaman nila. Mahirap kasi kapag may makaalam. Kaya nga lihim natin, Kuya Seb. Lihim natin. Pero Kuya Seb, kung sabihin kong mahal kita, mahal din kita. Biglang halik ni Kuya Seb. Kuya E, dun na, nagpatihulog na kami sa init at lagablab ng nararamdaman. Ako hindi yun basta-basta init dahil sa bawat hagod ng halik ni Kuya Seb at Kuya E, hanggang body kissing lang kami dahil pareho na lang namin nilaro ang isa't isa. Pareho kami ni Kuya Seb, mas makising kami. Yun talagang matagal na matagal na matagal. Matagal talaga. Kuya E, simula noon naging mundo namin ni Kuya Seb ang isa't isa. Dahil nga sa simbahan na pinagsisilbihan, mahirap naman na ipangalandakan namin yung pag-iibigan namin. Baka mahusgahan lang kami. Sobrang nag-ingat kami ni Kuya Seb, Kuya E, at maswerte kami kasi may bahay siyang aming paraiso. Pero marami ring mga pagsubok tulad ng isang kasamahan naming babae na umamin ng pagmamahal kay Kuya Seb. Sinabi na lang ni Kuya Seb na may girlfriend siya na nasa abroad. Nakakagilty man pero naging kasabwat ako ni Kuya Seb sa pagpapaliwanag para matigil lamang ang aming kasamahan. Kuya E, alam mo yung sa kabila na naging sakit sa puso ko dati ay napalitan ng pagmamahal? Masayang masaya ako, Kuya E. Lalo na sa paglipas ng mga taon na unti-unti nagbago na ang mga pangyayari. Nagpakalayo kami ni Kuya Seb at nagsama. At ngayon, Kuya E, going strong for 18 years. Ay, wow. Tahimik kaming namuhay ni Kuya Seb at maswerte rin dahil sa ang pamilya ko, hindi ako hinusgahan sa napili ko. Si Kuya Seb naman nagkaroon din ng problema nung una pero wala na silang magagawa. Hindi kasi namin sinabi, Kuya E, nung mga unang taon saan kami nanirahan at nabuhay, talaga kami ng amin lamang. Hanggang dito na lamang po, Kuya E, at sana po nagustuhan nyo ang aking kwento. Orbit, well, maganda yung kwento nyo, no? Kumbaga, maganda kasi siguro sa yung pagiging samahan nyo, sabi nga nyo, kahit nasabihin natin na maraming mapanghusga, halimbawa sa simbahan, pero kumbaga, pinagbuklod kayo, syempre, nung pananampalataya din, no? Syempre, hindi naman natin maalis yun, no? Sa bawat tao na may kahit papano, kahit sabihin mo, no, yung iba sinasabi na pagkakamali, pero ano nga ba yung mali sa pagmamahal? Well, nakakatuwa din na 18 years na pala kayo at congratulations sa inyo, Orbit and Seb. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.